Amen! Malawan yung connection ay malawan mo. Ito, dalagan din sa Lord no, sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord for this opportunity na maka-share na po naman sa Word of God. So, for about dugay lang siguro to na naka-share ko. Ako na siguro tuig. Hindi ako kainamdam. So, diba po last time na iwan si Pastor Jordan na while iwan siya na dapat agaan o chance daw dapat pag-hinam-hinam na ako si hinam-hinam kung daan ako nila sa sulat sa Lord next time masiyas ako ni Lord so wato na ako si hinam-hinam so wato na okay ako yes ako volunteer so wato siya amen perfect morning everyone no perfect morning so karon akong share is about the good sa February, no? Bago lang celebrate ang kalibutan o Valentine's Day. So, kaya makauban na kadawat sila mga flowers and other gifts. So, nala ka dyan na yung mga lovers. Diba? Kasi nakadawat din eh. Wow! Flowers and special gifts sa mga couples. Praise the Lord! Mahappy dyan ang mga couples na nag-celebrate na the Lord is so good to us na ilang mga partners is nabuna-una dyan sa ilang mga mga kapitas. So, let us all pray now, mga po sa tauna, before na mag-start sa Word of God. Yes, Lord God, let us bow down our heads. Yes, Lord Jesus, Heavenly Father, gracious Lord, Lord Jesus, we praise you, Lord God, ang nakabutakan, Lord, we glorify you, God. Lord, thank you, God, for this day, Lord God, na ikaw, Ginoo, Lord God, yung inhabit the praises of your people. Lord God, salamat Ginoo na as we listen to your word, Lord God, this morning, God, I pray, Lord God, that every heart, Lord God, every mind, Lord God, Lord, everything, Lord God, will be set on you, Lord God, we set our minds, our focus on you alone, Lord God. Salamat Ginoo na mag-remind ka, O Diyos, sa mga pulong karon sa matagusa ka na mo, and even, Lord God, na sa among pagkinabuhi, Ginoo, daily, Ginoo, na ma-apply Ginoo sa among mga kinabuhi. Lord, we glorify you. You will be the one, Lord God, to speak, O God, to us, O God, through your words, O God. Lord, ako pagpasalamatan, ipasinundan ka in the mighty name of Jesus. Amen! Amen! Amen. So, before mo tapos sa message ko ron, isa may nakanong sa last message last Sunday. Isa yung nawali last Sunday. Si Pastor Jamali, kasi nakainom to. Anyone? About? So, naay about sa message niya about being a soldier of the Lord Jesus Christ na dili data mo entangle sa what's man? Affairs of this world. No? Mga civilian affairs. So, what's ba? Ang daghan mo na 5 verses naglatag si Pastor Jamari. Isa mo na kayo to. Anyone? The full armor of God. What's ba? Ha? Dili na mo fear. So, amen. Nakinagdog yan. Praise the Lord. So, dili na pakalimtan no, ang mga pulong sa Ginoo na gina-sign sa tuwa, gina-permit ni Lord sa tuwa. Amen. So, karon ang mga topic is about loving God. Amen. So, daghan ko tayo mag-celebrate about Valentine's Day. Pero lahat na ito, ako ang paghibugda sa Ginoo. Amen. So, ang definition sa kalibutan noon love. So, let us read
emotion of affection, warmth, fondness, and regard towards a person or thing. A deep feeling of sexual attraction and desire. Strong affection for another, arising out of kinship or personal ties. So the word kinship is blood-related or family ties or mga loved ones ni mga close ni mo. So, mga definition of love sa kalibutan mo nga, grabe, nag-uros-uros na emosyon na naagay, grabe na pagbati, no? To a person or sa kabutang. Diba? Minsan na may mga couples kay I believe na nasinati na ninyo. So na-adyo na mga emotion. So, dili pwede or wala yung emotion nga hindi wala yung pagbati. So na-adyo. Ngayon sila nga binuang naman yung nakuha na binuang naman yung relasyon. Wala bilang binuang, guys. Magasto din ka o kasing-kasing. Kaya naman, bisa pag-iwan ka, either the other person or girl man or boy man, wala siya lang gusto nga sakita or binuangan na din ko. Diba? Wala siya. So, on the other hand, naningon nga, binuang na di ay. So, wala nga. Pero the other person nga nakaibaw, malayan din siya, di ba? So, naadyo paggasto sa emosyon. Amen? So, another is sa usap kabutang. So, naadyo ba yung no? Love of a thing na grabe adik kayo o unsa man. Like, naghan kayo nga pwede nga addiction, no? Games, computer games na maka-addict, unsa pa? Mga luho, unsa tawag na material things, no? Na iban nga gitawag nga everyday palit. Kaya mga dato dyan, extremely rich. Shopping everyday. So, what is niya? Okay? So, sa Bible, the definition of love is sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Let us all read. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. Amen. So, halambot kayo itsuan ang definition of love sa Bible itsuan. So, grabe na at naman ang pagkamaayo mo sa bugma. Patient, kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. So, ato mo determine din itsuan sa definition of love kung naabot jutaan ng mga butanga. Amen! Sa ato mga kinabuhi. So, dahil na nato ma-identify or ato ang ma-sort out or ato ang ma-susi ang ato mga kaugalingan kung Lord, nagkatigaya pa rin sa akong kinabuhi. Kani mga butanga, ang patience, ang kindness, na dili ko envy, dili ko masuya sa uban, o magsinaan nila, dili pa ko boastful, dili pa ko magarbuhon, kumusta man akong garbo, dili pa ko dali matandog. Ano, kay mao dyan kasagaran na matandog ang garbo, isa naman, muulsa ang atong emosyon. So, dili na mo dishonor sa uban, dili na mo dishonor sa uban, then self-seeking, own interest to and easily anger, dili ba nadali masuko? Amen?
record of wrongs. Amen. So, igsuon, kung naamoy ka relasyon karon sa mga dili pa married, dili dapat ka mo keep of record of wrongs. Reminding to all the young women, to all the young men, na kung dili na siya sakto nga practice, do not do it. Ngayon naman, ino ng Bible na it keeps no record of wrongs. So, dili siya mo keep ang mga record na dili mao. So, sa verse 6, tiklaro po niya, it does not delight in evil. So, kung kung dili na isakto, sa'yo na siya. Evil na na. Amen? Good or evil naman ang choices. Good or evil naman. So, mana nga, evil na siya. So, kung dili na siya maayo. O, dili siya mo rejoice. Love is not delight in evil, but rejoice with truth. So, rejoice na siya sa kamatuoran. Amen. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, grabe, no? Yun na, naluman kayo ang definition sa bugma, sa Biblia, and so on. So, love never fails. So, where there are prophecies, they will cease. So, kung ay mga propesya, hindi siya mawala. Where there are tongues, they will be still. Manapili na siya, where there is knowledge, it will pass away. So, it's one, kani siya ang definition sa love sa Bible, dili na ito kalimtan. Amen? Kaya mauni ang basis na ito, baseline of our love, no? So, karot niya, matakol na ito about loving God. So, mauni siya ang dapat kong ganigaya din sa ato mga kinabuhi. Amen. So, number one point, loving God means keeping His commandments. Amen. So, it's on. Nag-keep ba tayo sa mga commandments ni Lord? Nagkana ba tayo mga memory verses? Ato na mag-memorize ang assignment ni Pastor Jordan. So, although challenging, hindi siya kaya, no? Pero it is our choice yan na pilihan, it's on. Amen? Loving God means keeping His commandments. So, atong basahan ang verse. 1 John chapter 5, verse 3 in NLT version. Loving God means keeping His commandments, and His commands are not burdensome. Amen! You know, right, son? Na ang pag-keep na sa command ni Lord is not burdensome. Dili bugat. Wala ito siya sa word. Is there anything too hard for me? Labi, malisod na ako. Ilan sa Lord? Wala, di ba? Pero, ang nakapalisod na kita, ha? Gano'n, because of our own decisions in life na dili in line with the word ni Lord. Amen? Wala nga, mabugatan na ta, mabubuhat. Dili na ta kakit sa iyang mga promises, sa iyang mga commands. Nga naman, lahi na tagatuwa, nagdibuho na ta, lahi ako gikip sa atong kasing-kasing. Kung dili, mga tulong ni sister, ni brother, na imong natunggan, nga dili maayo. So, dili na nimo dapat ikip. At sana naman ang imong ikip ang mga commandments ni Lord. Amen? Kaya dili siya bugat igsuon. Amen. For my yoke is easy and my burden is light. Nga ng Matthew. Amen? Sunod, the verse. 1 John chapter 2 verses 4 to 5 sa New King James Version. Let us all read. He who says, I know Him, and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. Amen. So it's what? Klaro kayo sa word ni God na nga i-emphasize din nga katong wala nga nag-keep, who does not keep His commandments is a liar, bakakon, and the truth is not in him. Ang kamatunan daw wala niya. But whoever keeps His word, katong nag-keep
God sa iyaha. By this we know that we are in Him. Amen. Grabe nga pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Klaro kayo. Very, very straight to the point. No? Kanya, bakakon daw siya. Grabe nga word. Kung wala niya kamatuoran, kung wala niya gikip ang mga pulong sa Ginoo. Amen. So grabe ni kabugat at suon na atuan gikip ang mga promises ni Lord. Amen. Dili lang kayo bugat siya, kung dili ang saman. Mahimot ang bakakon po, wala na ito ang kamatuoran. So, mo na nga kung ato po siya gikip, usay gingat, ang gugma sa Ginoo, nahimo siyang 100% sa atong mga kinabuhi. Perfect score. Amen? So, mo na nga, nahibawan po din nga, tinuod judian nga naat na diha niya. Amen? Amen? We belong to the Lord. Amen. Next verse. Philippians chapter 2 verse 16. Atong basahon. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Amen. So it's all this gingon ani holding fast. In other words, pag-keep sa other synonym niyang related meaning is paniha aning hold. Aning word na hold or keep. Maora ni siya. So, kailangan daw atong i-hold fast. Paspas na ito na muhawid sa pulong sa Ginoo. Kaya ito sa word of life. Kabalo ba tagsuon na ito sa Lord, the word I have spoken to you, John chapter 6 verse 23, the word I have spoken to you are spirit and they are life. So, ang pulong din sa Ginoo igsuon na asya kinabuhi. Kailangan ato ang paspasan o hawid ang pulong sa Ginoo, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Nawala ko nangalakad, nawalay pulos. Amen! So, igsuon, dili pwede nga walay pulos sa pangalagan. Nga naman, kada adlaw, gina-search ka ni Lord. Ino siya sa Bible na, His eyes are so big na. Dito siya nga. Tinanaw niya whose hearts are sincere towards Him. Yan, tinanaw every day. Gina-search niya ang mga kawan all over the world. Kasi ito mga kasikasin na sincere niya. Amen. Muna kailangan dyan na ito nga. Paspasan na itong hawin. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So, next is, ikaduha na punto, loving God means giving God with our all. Heart, soul, mind, and strength. Amen? So, ano siya suon? Sambot na nabuhat? Ganoon! With our all na? Diba? Oh, heart, soul, mind, strength. Di na matupad. Amen? So, mo na gusto sa Ginoo igsuon, no? Giving our all to Him. Matthew chapter 22 verse 37 to 38. This is a very common verse in NIV version. Let us all read. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment." Amen. So, na-remind that nagsuon nga, the first and greatest commandment na ini, na, igumaan natin si Lord with all our heart, soul, and mind. Nagsuon. Excuse na.
Amen. So, kanin saan nga naglampog no with our heart, soul, and mind. Dili siya na limit saan. Nga naman, with all of our heart, ibukan din sa itong kasing-kasing. Dili pwede nga 50%, 80%. Usa gali daw, basta dili gali 100%, then he is not, isa man. Dili siya, o dili siya inuod. Kailangan 100%, so with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So mo din igsoon nga everyday, ato ay jom, pangatuyod si Lord. Pangatuyod igsoon na naman, with all our heart man. Kasing-kasing mo na, di ba? Amen? So, kaya sigsoon, sa ato mga kasing-kasing, mo na nga mo, tipas ka kay, dahil na itong ipangandoy, pamandoy ka, mga butang na diskalibutan, wala ka na nandoy spiritual things, on loving the Lord or Jesus. Wala kayo na ito deeper things of God. Mo na dapat atong hibugmaon, igsoon, atong pangandoyon, nga naman, dili na mabot sa imo ha. Kapag hinugma sa Ginoo na 100%, yung ano man, lahi man imong gitinguha. Lahi ang atuan ki pamandoy. Hello? Hindi ba? Tinuod ba? Kaya, kuwan pa na dugay na nga sa mga dugkaanong na dugkayo sa Ginoo. Kaya na mag-experience sa Lord na deep things of God. Ano man, yan i-reveal ang iyang mga deep things po. Dili sa atoa. Amen! Amen ba? Amen. So, with our soul and with all our mind, so, sa atong soul is, nangilampog lang atong emotions with our soul. So, atong emotion, dapat po subject siya into the word the Lord. Kaya nga naman, dali rama, ilat ang atong mga emosyon. Hello, tinood ba? Changeable siya. So, mo na nga, atuan siya set up na ma-inline din ni Lord and with all our mind. So, loving the Lord with all our mind and so on. Mo na nag-ingon nga, atuan din at our mind with the mind of Christ every day. Amen? Mo na nga, isa man na practice din nga, isuot niya ang full armor of the Lord. Every day, ato na siya niya po, Lord, ako kinaon ang full armor of God. Ang helmet of salvation, ang breastplate of righteousness, ang belt of truth, ang shield of faith, ang sword of the Spirit, ang shoes, feet shod, or shoes to be prepared to preach the gospel, in season and out of season. Mauna siya ang friend son kay, mauna atong protection. So, kung sa mga nasa atong ulo, ang helmet of salvation, mauna ang mag-protect nimo from mga atake sa kaaway sa imong una-una. Muna every day, every morning, Lord, I ask for the mind of Christ. Be upon in my mind. Loving you in my mind, Lord, nga kung mind mapuno, biya kanin mo. Amen? Dili maguna-una sa labihan ng problema. Amen? So, dili mga problema ang aton ginapuno sa panguna-una. Amen? So, sunod na verse. Deuteronomy chapter 6 verse 5. NIV version, let us all read. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, gibalik na siya no, ang heart or soul, at nanaali na lahi with all your strength. So diyan, so on. Very, very common na din siya kayo. So, pero, mawala ka sa passage kung ano man, di pa kabasag Bible. Wala nagbasag, ibasag Bible. Hello? With all our strength, muhatag ng effort ng suon. Muhatag ng effort na muhatag ng time ni Lord. Amen? With all our strength na ato siyang daigon. Dili lang, mukanta ka na I love you, Lord. And I lift my hands. Dili lang, iba ka sa kanta, no? Wala niyo mo yung pumot. Mana na yun, space ko sa love you, Lord. Dili lang, tama na. Amen? With all your strength, so on.
prayer na po igsoon. Amen din ako. Amen. Kaya naman, ang pinagsuhan mo buwan dito. With all our strength. Amen? So, kung dito na kami, nag-pray ko sa inyo ha. Amen? Nag-pray ko sa inyo ha. Isabi mo kami, napapasin ka uwan or bawat ang manahon. So, igsoon. Conscious effort is igsoon with all our strength. Amen. Mo haka to get extra mile. And even sa paservisyo sa Ginoo. Dapat yung respeto no, nga mulagkap sa atong pusod. Amen? So, manis igsoon nga with all our strength, loving God with all our strength. Okay, katulog na po ito, loving God means obeying His commandments. So, what's that in primero? Loving, keeping His commandments. Number 2, loving God means giving God with all our all. So, come on, loving God means obeying His commandments. So, dili na kayo keep ta, kani obeying na good. So, ato basawan, let us all read John chapter 14, verse 15. If you love me, you will obey what I command. Amen. Simple na kayo. Simpulan. If you love me, you will obey what I command. So, saan mo pag-obey kung wala tayo mga commands of the Lord? And so on. Na sa word ni Lord ang mga commands niya. Amen. Lisod kayo i-obey. Waka kay baw sa i-obey. Hello? Amen? So, muna nga, kailangan magpumo ka sa word ni Lord para kanunay kang mag-obey dyan sa mga sugo. Then, kadua, the verse. 1 Peter chapter 1, verse 14. Let us all read. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Amen. Isuot-suon, mga obedient ba ta? Mga anak sa Ginoo? Amen. 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 Damo isip amen. Obedient ka suon. So, dili ta mo-conform, musunod sa mga evil desires na nadiadto sa atong kinabuhi ka sa una nga wala pa tayo anaw, ignorante pa ta. Amen? So, kung dili na ka-ignorante, kanibaw na ka sa kamaturan. So, dili na tayo na mo-conform sa mga evil desires. Gusto may naglangko po mga evil desires and so on. So, daghan kayo, no? Opposite sa maayo, no? So, wala envy, jealousy, hatred, anger, bitterness. Isa pa, selfishness, wala pag-submit, dili, wala coordination, wala tanan. So, wala siya, diya mo well up ang mga evil desires, no, na kanang mo takbo, sila, mo anha ang mga spiritu. Spiritu na siya, so by the way, nga muna sa tuwa ka spirit of jealousy, spirit of bitterness, spirit of anger, spiritu na siya, by the way. Ang masayot na, kailangan na natin siya i-fight back. Anak ng mga putama. Kay, mga evil desire, natin suwan is, na ignorante pa ta sa una. Sa una na to. Amen, kamo wala na. Amen, dili na ta anak. Nga naman, mga obedient na ta nga mga anak sa Ginoo. Amen. Amen. Another verse, Acts chapter 5, verse 29. Let us all read. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Amen. Grabe, baka kayo musunod sa imong boss, sa imong leader, and anyone. Yes, okay kayo na siya, no? Pero, dapat mas labaw pag i-obey natin si God.
Amen? Amen. So, ang pag-obey na to, dili malabwa ang pag-obey niya ni God. Amen? Amen. Kaysa sa tao daw. Rather than men. Wala ang mga practices sa mga tao karon. Walok sila o ridicule or lutuson sa ilang company or anyone or anything point kay puno ni Jesus, no? Na mas unawa nila si Lord. I mean, makadok sila kay dili sila gusto nga masasante or sila masulti sa ilang boss, but wala sila nagunauna nga dapat ay mas i-obey pa si Lord. Sample, kanang dili ka mo-compromise. Amen? Dili ka mo-compromise nga mayroon mong boss nga ikaw lead aning yoga. Yoga is not from the Lord. Hello? Amen? Ito ang mag-lead o isa na mga sample, inom. No? So, dili pwede na isuon. Amen? Kung gano'n. Anak ko na sa Ginoo isuon, wala na na mga butanga. Amen? Mupit na ni Lord. Rather than men. Dili ka kusunod-sunod. Dili ka itoy-itoy. Amen na kay panintigan. Dili ka mabayaran. Amen? Ang imong love for the Lord, dili cheap. Hello, dili baratuhon. Amen. Kay the Lord deserve all your best. Amen. Kaya mo na mga benefits of loving God. So, naadi mga benefits. Nagduta, no? Hallelujah. Praise the Lord. So, let us read in Deuteronomy chapter 7, verse 9. Let us all read. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen. It's so many word na covenant and so on. It's so many covenant na word. Labaw pa na siya sa promise. Kasi yun na it is an agreement. Diba? Na pag ginaunsa man, magkabalintong man, dili pwede nga, dili imuon, kontrata na siya suon. Pledge. So, an agreement between God and His people na dili pwede niya o dili niya buhaton. Buhaton dyan niya o buhaton dyan niya. Amen? Grabe kayo? To 1,000 generations that keeps niya His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him. Apil na nagsuon, hantod sa katapusan man. Amen? So, more na mga benefit no, sa mga nagumba sa Ginoo, nga faithful din siya ng Ginoo. Amen? He is ever faithful to you and to every one of us. Wala pa na-fail ang nga mga promises and so on. So, mga kauna-una kakaroon na, Lord, isudog, may naman, isaon naman na po. Pinagdamig, so on nga Ginoo, wala pa siya na paknyas on. Naadi siya way out as always. Kaya faithful siya ng Ginoo. Amen. He is our God. John chapter 14 verse 21, let us all read. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will love by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Amen. Sa katong mga nagumba sa Ginoo, no? Grabe ang yang saan yan. Sa yung mga, di mabasa sa yung mga saan. Amen? Naghawit sa yung mga saan. Nagugma niya. Ano siya nga? He who loves me will be loved by my Father. And I will love him. And manifest myself to him. Grabe kiksoon. Igugmaon ko na sa amahan, sa anak,
O, isa ba? Mo-manifest siya ni mo. So, dili siya mo-manifest. So, wala kay gumman niya. Kasi ako paghatag ni Lord sa iyang mga manifestations, sa iyang mga pagpamuhat na hilabihan, grabe, signs and wonders and miracles. Kung wala ka ni gumman niya. Hello, more na ang masihan at so on. So, grabe kaya ang requirement ni Lord nga, igumaan din natin siya. Kaya mo din natin ma-benefit no? Grabe ang pag-manifest. So, ang pag-manifest ni Lord, John, dili ka pa-underestimate. Pwede siya ma-manifest sa imo nga mayong time na magyampo. Hello? Pwede ni mo i-partner ni Lord. Kailangan ko sa isa commissionary. Alam mo kung nakailangan mo na kami sa dili si Pastor Rose Canoan, evangelist ko siya. Ino siya nga, tungkol sa kanyang grabe ka informa sa Ginoo sa iyang pagsunod ni Lord. Ino siya, Lord, ako mga ito na yung sunod, Lord, na share niya ang sa kutribo. So, tungkol siya pag-informa sa Ginoo, natin siya sa tribo, so, bukit kayo. And then, babae na siya, dagat ng mga dibatangan dito, ang dagat ng mga practices nila dito, pero kumamag so, nawin niya tibok tribo for the Lord Jesus. Pero, giluwas ko ni Lord ang anak mo na adik. No? So, pwede din so, manifest the Lord sa tuwa through our loving atong pagigugma ni Lord. So, grabe kayo ang iyang himuot sa tuwa. Amen. Next verse. John chapter 14, verse 23. Let us all read. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So, ganina, amen. So, ganina, so on is, mo, ikumbas niya sa tuwa ang amahan, unya mo manifest niya sa tuwa, and then karon is, unsa na? He will come to him and make our home with him. Diba na, nindot ni paminawag igsuon na, nagpuyo si Lord sa tuwa? Diba, we are His temple. Our body is the temple of the Holy Spirit. Anyone who destroys the temple of the Lord will be destroyed. In ano, Corinthians, igsuon. Kaya nga naman, we were bought at a price. Gipalit na sa Ginoo igsuon. Dili na kita matag-iya sa ourselves. Amen? So, mali nga, apag natin sa Ginoo, mali isa sa mga benefit na nga, He makes His home to us. Amen. And ito ka, igsuon na nga, si Lord always can mo speak sa ato, always siya mo remind sa ato. Nga naman, nagpuyo siya sa kinasunuran na ito. Amen. Okay, another verse, Romans chapter 8, verse 28, in either version, let us all read. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, amen. So, yun din nga, we know that in all things, God works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. So, wala pa nauman si Lord sa tuwa. Amen? So, nga ito na panginoon niya, nagapamuhat siya sa tuwa. Amen? Day and night, wala hundang. And even nag-pray ang Holy Spirit sa tuwa, no? With words cannot be expressed. Wala na nakabalong sa ang Holy Spirit nagapo sa tuwa. Nagapamuhat siya sa tuwa. Nagabuhi. Amen? According to His purpose. So, dili atong own purpose. So, dili purpose ni Lord. Amen. So, kaniksuan, there will be a test to prove our love to God. You know what the child son? Amen. Amen. So, in James chapter 1, verse 12, another version, let us all read. Blessed is the one who perseveres under trial, because
having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. Grabe na. Mauna na. He will receive. Saman. Kung naumano siya sa test, kung naka-daog siya, nakapasal siya sa trial, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Na crown of life, igsoon, kung makadaog ka sa mga testings in life, sa mga trials. So, isa may example, ano? Example, diba? Very common. Peter. Kasi ang hinabo niya, he denied Jesus 3 times. Diba? Yun sa Matthew chapter 26 verse 34, truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. So it's all nakasuway na batani, nag-deny na si Jesus. Siguro maybe dili about denying. Dahil nga aspeto ang gitest na tuwa. Hello, daghan yung testing and so on. Testing of our giving to the Lord. Are we faithful to the Lord in our giving? Hello? With our service to the Lord? Are we faithful with our service? Are we faithful in our bodies to the Lord, no? As a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Kaya usahay, ang atong body, part of our body is wala na punong na ay nagpo sa kaaway ang nagapamuhat. Like, kanang mga puan karon mga sa kalibutan karon nga premarital sex, mga inana mo, mga indulgement, and even mga lustful thoughts, mga sinang na sa term na basta ang inana and everything, no, daghan pa kayo. So and even sa mga butang sa na madungog na to, no, in our ears, no to chismos, chismis, na madungan, chismis, no, kaya naman, mahugawan na itong mga ears. So, ano mga butangan ng mga test in life, so daghan kayo in our words, daghan kayo ang testings na our words should be, saman, full of grace na nang isakpos niya, no? Dili naman sulti ang mga dili na ano, mga reckless na mga idle words, nonsense words, no, na atong ipagsulti na lang, na wala hinungdan, and even using the name of Jesus in vain. So, ano siya soon na test ni Peter? Sabi kaya na, kay, to the point it's on na siya na, gabi ko siya kayo ko nang fire kayo ba si Peter, pero nakuot siya na doubt siya, pero kabala mo na later on it's on na puan siya na nahitlo ang niya mga unya more na even to the point of death. Nisunod siya soon na niya prove ang iyang love for God, even to the point of death. When I look at this next verse, sa 2 Peter, diba, nagyana na to, 2 Peter? Kani siya, madong na siya mamatay, si Peter. Ako masaan? Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after the disease. Amen. So, ano siya sa ano na si Peter, grabe kaya magigumba sa Ginoo na to the point na ano siya nag-remind niya sa mga kakawan na mga isulti ni Lord Jesus
So, what a brave person he is. Amen. Pero, kapag ang nakapa niya, dili ko gusto na mamatay nga like Jesus. Gusto niya upside down. So, he was not crucified like Jesus. Na ang ulo na sa ibabaw, kundi siya sa boss. So, grabe kayo ang iyang commitment din. Grabe kayo ang iyang love for the Lord. Now, although nga, may mga trials sa mga life and so on nga ma-fail ka, pero it's not a room na mag-go down ka. It's not a room na usamot ka down. No! It's a room for us to challenge na, Lord, dili ko yung ano. I will get up. Amen? So, muna siya so, another Peter na get up siya. And he proved himself na he is worthy na being a disciple of Jesus now. Amen? So, last verse, today, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Let us all read. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has could imagine what God has prepared for those who love Him. Amen. Amen. So, dili siya nato mapangbang o paghuna-huna. Dili nato matukid ang mga giplano sa Ginoo towards us. Towards sa iyang makakauhan na nibugman niya. Amen! Amen. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Amen. So, na ay sure na benefit ang mga tao na nahibugma dyan sa Ginoo. Amen. Can we prove it to the Lord? It's on. Can we prove it to the Lord? The Lord, hibugma o dyan na ako na kinabuhian. Dili di ko mo back down. Lord, dili ko mo backslide. Lord, dili ko mo disobey. Dili ko ginawa mo biya ni mo, Lord, in this life. Because in this life, Lord, you are the reason why I am here. You are the reason, Lord, why I exist. Amen. It is all for Him and for Him alone. Amen. So, mana siya soon na mag-challenge ka rin 1 to 10. At 1 ang patasan, 10 ang pinakayas. Verbal skilling. Nga, asa naman na dapat ron? Sa pagigugma ni Lord. Amen? So, atong patasan ang suwan. Amen? So, palihan ni Peter, no? He has proven the test. Even to the point of death. Amen? So, the lesson na napuno sa Ginoo, I hope na natin na-learn kabang ng kabutagan. Amen ba? Did we learn something? So, come on, let us bow on our heads. Let us pray sa word of the Lord. Maghimot ang prayer igsoon sa pangaralingan, my Lord. I want to commit, Lord God, on loving you more. More and more each day. Amen? Hallelujah, Jesus. Let's pray igsoon. Lord God, thank you, Jesus, Lord God, for this morning, Lord God. Salamat, Ginoo, sa mga pulang Ginoo, na nag-remind na, Lord God. Lord, of loving you, Jesus. Lord God, because you have already loved us, Lord God. You have already laid everything for us, Lord. Lord, have lavished your love for us, Lord God. Lord, wala ginawin kapupagan Ginoo sa iyong labihan kapupagan, Lord God, for us. So kami, Lord, we ought to love you more, Lord. We ought to love you, Jesus. Lord, salamat Ginoo, Lord God, sa mga gusto mga mo, Lord, that we will commit, Lord God, to love you more. Lord, with all our hearts, with all our soul, Lord, with all our mind, with all our strength, Lord. Lord, with all, Lord God, in keeping your commands, Lord, in obeying your commands, Lord. Lord, salamat Ginoo,
Feeling cheap among love for you. Lord, feeling cheap among love for you. Lord God, salamat Ginoo nga Lord, we will elevate Lord our love for you. Lord God, sa awa Ginoo, pagnato Ginoo with all our best. Lord God, sa awa Ginoo giving, sa awa Ginoo sa servisyo, sa awa Ginoo spending time with you. Lord, and loving Lord God, and reading your words, and meditating your words, Lord. Salamat Lord Jesus, Lord God. Lord God, ang hanap Ginoo, and nakamuha ka na mo. Lord God, thank you Jesus, you make your home to us. Lord, you are manifesting in us. Lord, you are working in us.